JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Ruben. Taong 2001, Pampanga. Magmula nang mamatay ang mga magulang sa isang trahedya, nagbago ang ugali ni Ruben. Mula sa pagiging mabait at masunuring bata, lumaking barumbado na walang pinipili. Kahit pulis ay hahamunin. Ilang beses nang naglabas-masok sa kulungan. Mabuti na lamang, nariyan ang Chewy na handang magbenta ng ari-arian pang piyansa. Subalit humantong sa punto na naubos ang pasensya. Naturingan ako mayaman noon, Ruben. Pero dahil sa ugali mong... Ay naku, wala nang natira sa akin. Isang kulong mo pa, masasanla ko na yung bahay na to eh. Sa kalsada na ako matutulog. Hindi ba pwedeng umiwas ka naman sa gulo kahit ilang beses lang? Ang kapal na ng mukha ko. Pinaglalaban kita sa mga taong nagsasalita ng masama laban sa'yo. Kahit ikaw naman tong may mali. Diyos ko, patawarin ako ng mga magulang mo. Parang mapapalayas kita kapag hindi ka pa nagbago. Wika ni Tio Ricardo kay Ruben. Wala namang nag-utos sa'yo na piyansahan mo ako. Nakikialam ka pa kasi. Anong sabi mo? Hoy Ruben, kadugo kita. Anak ka ng kapatid ko, pamangkin kita. Malamang makikialam ako. Nagpiyansa ako hindi lang para makalabas ka, kundi para matahimik ang mga tao na ginagawa kang pulutan sa araw-araw. Mga tsismosa dyan sa labas, ikaw ang pinag-uusapan. Balewalain nyo na lang ho kasi. Masyado nyo kasi silang pinapansin eh. Teka sandali nga, bakit parang ayos lang sa'yo na pinag-uusapan ka ng mga tao? Pinangangatawanan mo talaga ang sinasabi nila, no? Ruben, sa halip na maging barumbado ka, ipakita mo na mali sila ng inaakala. Sabihan ka lang ng kung anong bagay, naghahamon ka kagad ng away. Nadala mo ang ugali niyan mula noon hanggang ngayon. Palala ka ng palala. Tio, pwede ho ba wag muna natin pag-usapan ng tungkol dito? Kakalabas ko lang ng kulungan eh. Pagpahingayin nyo naman ako kahit sandali oh. Kung ayaw nyo sa akin dito, pwede nyo akong sabihan para mag-impake na ako. Hindi yung ganito, dinadaan nyo ako sa sermon. Hindi naman sa ganun, Ruben. Nadala lang ng emosyon, pasensya ka na. Kung kaya mong umiwas, umiwas ka. Pahinga muna tayo sa pagkakakulong. Maawa ka naman sa sarili mo. Hindi nakinig si Ruben. Dinampot ang barya sa mesa at saka lumabas. Dumiretso ito sa tindahan habang tumutungga ng alak. Lumapit ang grupo ng tambay na madalas kaalitan. Kagad nagbigay ng babala ang tendera na tatawag ng pulis kapag may gulong magaganap. Aling Risa, kalma lang po. Kakalabas lang ng kulungan ni Ruben oh. Sigurado ako magpapakumbaba na siya ngayon. Ayaw niyang bumalik sa selda, no? Kakatapos lang niya magpiyansa eh. Wika ni Temor. Sinundan ng nakakabinging tawa. Umakbay ito kay Ruben, pero dali-daling umiwas ang binata. Huwag mo nga ako hinahawakan. Bagong hugas man ang kamay mo, pero alam natin, mas marami pa sa imburnal ang ugali mo. Nag-aamon ka ba ng away? Dahil ba bagong salit o mga kasama mo? Naghahanap ka na lang ng kakampi, mga patpatin pa. Wala na bang ibang itataba yung mga katawan niyan? Isang tulak ko lang dyan, mababalian na ng buto yan eh. Malayo pa naman yung ospital dito. Wala ring manggagamot sa malapit, kaya mag-isip kang mabuti. Abang, galing mo sumagot ah. Yan bang natutunan mo sa mga kakosa sa loob? Grabe, kahit papaano tumatapang ka na. Gusto mo bang makulong uli? Isang tawag ko lang sa chewin ko, nakaposas na ang kamay mo. Ano? Ay Timor, yumayabang ka lang naman dahil pulis ang chewin mo. Teka, ano nga yung narinig ko sa mga katrabaho niyang pulis? Ang chewin mo raw, isang dakilang tamad. Puro hut-hut ng pera ang alam. Grabe ba rin ang diskarte ng tiyo mo ha?
Ang ganda ng propesyon, pero pulubi. Hindi natuwa si Timor sa sinabi nito. Ito ang nagsimula ng gulo. Nauna pa sa pagsuntok. Gumante si Ruben. Siniguradong mababasag ang muka. Nagtagumpay naman siya. Sumugod ang mga alipores nito upang igante si Timor. Pero dahil hindi sanay sa pakikipaglaban, tumabi lang ang mga ito sa kanya. Bago pa magdatingan ang mga tanod, kinaladkad ni Tio Ricardo ang pamangkin. Hindi na ako natutuwa sa iyo, Ruben. Kakalabas mo pa lang ng kulungan, may bagong gulo ka na naman. Ano ba? Hindi ba kayang pigilan ang init ng ulo? Yung mga kamao mo, hindi ba pwedeng matikom yan? Hindi ba pwedeng wag ka munang manuntok? Para hindi na kayo maperwisyo, Tio. Alis na lang po ako para sa ikakatahimik niyo. Hindi. Hindi ka alis sa bahay na ito. Dahil nangako ako sa kapatid ko na aalagaan kita kahit anong mangyari. Pero idadaan kita sa matinding disiplina. Huwag kang mag-alala. Magagamit mo pa rin ang lakas mo. Lalong-lalo na ang bigat ng kamao. Lalo na din yung pagkamainitin ng ulo. Hindi mo mapigilan. Pues, gamitin natin sa makabuluhang paraan. Napakunot ang noo ni Ruben. Nasanda ng tingin ng tiyuhin na nagmamadaling lumabas. Sumakay ito ng tricycle. Pinaharurot patungo sa kung saan. Dahil naintriga sa sinabi nito, matyaga niyang inantay ang pagbabalik. 10 oras nang maalimpungatan sa ingay ng tricycle. Kakarating lang ni Tio Ricardo. May kasama itong matanda na kung titignan ay hindi matansya ang edad. Dumiretso sila sa kusina para kumain. Si Ruben ang nautusang maganda ng mesa. Tahimik siyang sumunod. Sa kalagitnaan ng pagkain, hindi nakaligtas ang binata sa lihim na pagmamasid ng matanda. Nakaramdam siya ng pagkailang pero minabuting wag pansinin hanggang sa natapos sapag. Nang magkaharap silang lahat sa sala, dito nagsimula ang pag-uusap. Tatang Pablo, ito ang pamangkin kong si Ruben. Yung sinasabi kong mahirap pigilan ng pakikipagbasag ulo. Sana ho, matulungan niyo siya. Hindi naman mahirap disiplinahin ng batang ito dahil likas sa katauhan ng pakikipag-away. Ginagawa niya lang ang bagay na yan para merong mapaglabasan ng galit sa mga magulang. Napatitig si Ruben sa matanda. Hindi inasahan na mahuhulaan ito ng ganong kadali ang tunay na dahilan kung bakit siya palaging nakikipag-away. Ang totoo, makakaiwas naman siya sa gulo, pero ito ang naisip na paraan upang maglabas ng saloobin. Kahit matagal na panahon na ang nakalipas, magmula ng maaksidente ang mga magulang, kinikimkim pa rin ang galit. Kasama niya ang mga magulang sa sandali ng trahedya. Nakita ang taong bumangga sa sinasakyan nila. Sa halip na tumulong, tumawa lamang ito at nagmamadaling tumakas. Sa tuwing naaalala ang mukha ng lalaki, sumisikip ang dibdib sa galit, kung kaya't binabaling sa pakikipag-away. Lahat ng nakakasuntukan, mukha ng lalaki ang nakikita, kaya naman sakalang tumitigil sa pagbubugbog kapag nakaramdam na ng kaginhawaan. Mapaglalabasan ng galit. Tatang, kung kaya niyo pong disiplinahin ang batang to, ako na po ang bahalang tumubos ng lupay niyo. Basta, ituwid niyo ang ugali ni Ruben. Hindi ikaw ang magpapasya niyan, Ricardo. Ang batang ito ang magdedesisyon. Kapalaran niya yan eh. Iho, ito na ang oras para magpasya ka sa sarili mo. Kung gusto mong manggulpi at maglabas-masok sa kulungan, hindi kita papakialaman. Pero kung gusto mo ng mapagkakabalahan, magamit ang lakas ng kamao mo sa makabuluhang paraan, matutulungan kita. Pumili ka. Napabuntong hininga si Ruben. Iniisip kung ano ba talaga ang gustong mangyari ng tiyuhin at matanda.
Tinitigan ng dalawa hanggang sa nakaisip ng ideya. Kung may pinaplano sila para sa kanya, may plano din siya para sa mga ito. Kung talagang magagamit ko ang pagiging bayolente ko sa makabuluhang paraan, papayag ako. Siguraduhin nyo lang na matutuwa ako Dahil kapag hindi ho, sasakit ang mga ulo nyo sa akin. Tumitig si Tatang Pablo sa binata sabay ngiti. Gusto ko ang ugali mo. Kahit sa pananalita, malinaw na wala kang aatrasang laban. Kahit sino man ang kaharap. Mag-impake ka dahil magsisimula na ngayon ang kalbaryo mo. Kumilos na si Ruben. Nagbalot ng iilang damit, pera at pagkain. Nauna pang sumakay ng tricycle sa pag-aakalang ihahatid ng tiyuhin. Kaso nga lang, nahampas lang siya ng tungkod ni Tatang Pablo. Kung gusto mong magamit ang lakas mo, bumaba ka riyan. Sumunod ka sa akin. Bumaba si Ruben. Hinahaplos ang ulo na tinamaan ng tungkod. Hindi niya maintindihan kung bakit walang ganang patulan ang matanda. Sanay siyang gagante kapag merong nananakit sa kanya. Pero ibang-iba ang nararamdaman kay Tatang Pablo. Nagpatuloy ang paglalakad. Pinapawisan na si Ruben. Hiningal pagkalipas ng ilang oras. Ang mga binte ay napagod kakalakad. Sa tuwing hihinto ay sisitahin ng matanda. Nagtataka siya dito. Patuloy lang ang hakbang ni Tatang Pablo. Hindi niya napansing bumagal. Napapanatili ang bilis ng paglalakad. Hindi niya rin maunawaan kung paano nitong nalalaman ang paghinto niya gayong hindi naman siya lumilingon. Gayunpaman, hindi na nagreklamo at sumunod na lamang. Sa pagpapatuloy ng paglalakbay, nagpang-abot ang pagod, antok at pananakit ng katawan. Ilang oras na ang nilakad pero hindi pa narating ang paroroonan. Wala ring ideya kung saang dako ng bayan. Hindi na makilala ang lugar dahil puro gubat ang mararaanan. Napamura pa ito nang makarinig ng tilaok ng manok. Hoy Tatang, madaling araw na. Wala ka bang balak magpahinga? Kaunti na lang bibigay na yung katawan ko Sa puntong ito, huminto si Tatang Pablo sa unang pagkakataon. Lumingon sa kanya. Sa inabahaba ng paglalakbay natin, hindi ka sumuko. Hindi ka bumigay. Nakakatawa ka. Huwag kang mag-alala. Konti na lang mararating na natin ang tahanan ko. Muling nagbuntong hininga si Ruben bago nagpatuloy sa paglalakad. Nang makarating sa tinutukoy na bahay, nasuntok ng binata ang katabing puno ng saging. Ang tahanang ito, 2 beses nang nadaanan kanina sa paglalakbay. Bago pa siya makapagsalita, nauna si Tatang Pablo. Tama ka nang naisip, iho. Dinaanan na natin ang tahanang to kanina 2 beses. Umikot lang tayo dahil gusto kong marinig kung kailan ka magrereklamo. Kung hindi ka pa nagsalita kanina, iikot lang tayo ng iikot. Nagustuhan ko ang pagtitiis mo. Mabuti yan. Halika, pasok ka sa munti kong tahanan. Isinantabi ni Ruben ang galit sa matanda nang makita ang higaan sa tabi. Kagad sumampa rito, dinama ang pagpapahinga. Habang nasa ganong posisyon, sinuyod ng tingin ang kabuuan ng bahay. Sakto lang ang espasyo para sa taong nag-iisa. Kaunti ang mga gamit sa bahay, pero gano'n naman karami ang mga patalim na nakasabit sa dingding. Mula sa naghahabaang kampilan hanggang sa kaliit-liitang balisong, karamihan ay pinaglumaan ng panahon. Sa dami nito, ang bagay sa tabi ang umagaw ng atensyon. Nakasilid sa lalagyan ng tubig ang isang ahas pagong. Malaya itong lumalangoy sa tubig, pero mabagal ang pagkilos. Nang hawakan ito,
Napakunot ang noo ni Ruben. Hindi siya pwedeng magkamali. Kahit tubig ang hinawakan, nakaramdam siya ng sobrang init. Muli niyang hinawakan ang ahas pagong pero wala na ang ganong pakiramdam. Binaliwala na lamang. Pagsikat ng araw, inutusan ni Tatang Pablo na maghanap ng labong. Sumunod siya. Agarang nagpunta sa gubat. Ang problema, maraming kawayan kaso walang labong. Hindi siya makakauwi kapag walang dala dahil ito ang utos ng matanda. Tumuloy sa unahan, kaso iba ang nahanap. Itim na tao ang bumungad. Malayo pero kinilabutan siya sa presensya nito. Itim na itim ang buong katawan. Nanlilisik ang mga mata. Buhaghag ang mga buhok na kung titignan maigi, parang may sariling buhay. Sinubukan ni Ruben na lumihis ng daanan pero kahit saan man niya ibaling ang tingin, ito pa rin ang bumubungad. Sa bawat lingon, unti-unting lumalapit hanggang sa nasa mismong harapan. Sa pagkataranta, sinuntok niya pero hindi tinamaan. Gumante ng kalmot. Agarang pinigilan ang pagdurugo ng pisngi. Dahil dito nasagad ang pasensya ng binata. Hindi ko alam kung anong klaseng halimaw ka. Pero dahil inunahan mo ko, sinugatan mo pa. Lagot ka sa akin ngayon. Magdasal ka na lang na hindi kita mapatay. Kung merong makikinig na Diyos sa'yo, mukha kang demonyo eh. Humakbang si Ruben. Buong lakas na nagpakawala ng suntok. Pero dumiretso lang siya sa lupa. Biglang naglaho ang nilalang. Maririnig pa ang hagik-gik nito. Hinabol kaso natigilan. Hindi sigurado kung naduduling siya o talagang dalawa na ang halimaw. Gayunpaman, parehong umatake ang mga ito. Tumilapon ng binata pero hindi sumuko. Suntok ng suntok, kaso hangin lang ang tinatamaan. Masyadong malikse ang mga nilalang. Kung gaano ito kabilis makailag, ay siya namang binagal niya kung kaya't sa bawat kalmot, direktang tumatama sa kanya. Hindi naglaon ay bumagsak siya. Nakatitig sa kalangitan. Inakalang magiging katapusan ng buhay, pero biglang nawala ang mga ito. Bumalik siya sa tahanan ni Tatang Pablo, paika-ika, habang nakahawak sa sugatang tiyan. Kahit daplis lamang ang natamo, napakatindi ng kirot. Agaran siyang inasikaso ng matanda. Meron itong kaalaman sa panggagamot. Kung hindi lang madaya ang mga yon, malamang sila pa ang naunang namatay. Masyadong madaya. Porket merong kakayahan na maglaho, sinasamantala yung lakas nila. Kapag nakita ko uli ang mga yon, hindi ko sila sasantuin. Napuruhan ka na nga, pero may gana ka pang isumpa ang nakalaban mo. Ayos ka talaga. Hindi mo ba nakilala? Sa itsura at kakayahan nila, masasabi kong aswang. Hindi ko lang sigurado kung anong uri. Pero kapag nakita ko uli yun, sisiguraduhin ko hindi sila makakatakas sa akin. Papatayin ko talaga yun. Natawa si Tatang Pablo sa inasal ng binata. Nang dumako ang panggagamot sa braso nito, hindi nag-atubiling ibaon ang isang mutya. Napasigaw sa sakit, pero hindi na nag-abalang tignan. Inayos na lamang ang pagbenda upang hindi mapansin ni Ruben. Nasa tahanan lang siya sa paglipas ng mga araw, nagpapagaling ng sugat. Walang ibang pinagkakabalahan kundi pagmasdan ang ahas pagong. Paulit-ulit lamang itong lumalangoy. Lumabas siya ng tahanan para maghanap ng ipapakain dito. Kaso nga lang, nabungaran niya ang nagliliitang itlog. Nang tignan ng yapak sa lupa, mula ito sa pagong.
Tatang, nangingitlugo pala ang ahas pagong. Napisa na. Nasaan ang mga anak? Kusang na misa, pero walang laman ng mga itlog. Hindi na magkakaanak ang ahas pagong na yan. Nag-aantay na lamang kung kailan matatapos ang buhay. Masyado na kasing matanda eh. Napabuntong hininga na lamang si Ruben sa sinabi nito. Hindi masyadong pinansin. Inisip niya na baka ginawang putahe ang bagong pisa ng mga itlog. Hindi na siya magtataka dahil kahit sila ng tiyuhin niya, ginagawang ulam ang ganitong klase ng hayop. Kaso nga lang pagbalik sa loob, nagulat nang nakalutang na lamang ang ahas pagong. Sinubukang pukawin pero hindi na gumalaw. Tinawag niya ang matanda pero parang inaasahan na nito ang pangyayari. Inilibing ang ahas pagong sa likod ng tahanan. Nagtataka si Ruben dahil inilagay sa maliit na kahon, tinirikan ng kandila at saka inalayan ng pagkain. Tumingin siya kay Tatang Pablo na parabang nasisiraan nito ng bait. Mababakas din ang lungkot. Nangingilid pa ang luha. Gayunpaman, hindi siya nagkamaling tumawa. Inunawa ang emosyon ng matanda sa pagkawala ng alaga. Sa paglipas ng mga araw, nagsimula ang formal na gawain sa gabay ni Tatang Pablo. Gabi-gabi, naglalakad sila kung saan-saan. Napapansin niya na sa tuwing may magpaparamdam na nilalang, nawawala ang matanda, katulad ngayon. Duwag ka rin pala, Tatang Pablo eh. Uwak lang naman yung dumaan pero nagtago ka kaagad. Lumabas ka nga ho dyan. Huwag mong ipakita sa akin kung gaano kaduwag yung itlog mo. Kaso nga lang, imbis na si Tatang Pablo ang lumabas, ang dumaang ibon ang nakatayo sa unahan. Mula sa simpleng uwak, unti-unting naghubog tao at inilantad ang katauang aswang. Nakilala ang amoy at presensya. Ito ang nakaengkwentro nung naghahanap ng labong. Inipon niya ang galit. Nang kumilos ang nilalang, humakbang na rin siya para sagurin. Sa puntong ito, hindi gumamit ng anumang pandaraya ang halimaw. Patas ang binigay na laban. Kamao sa kamao. Suntok sa suntok. Ganado si Ruben dahil natatamaan niya ito. Siniguradong mapuruan ang muka hanggang sa naitumba. Dinaganan at saka pinaulanan ng kaliwat kanang suntok. Tumatalsik na ang dugo nito. Ilang sandali pa, lumapit si Tatang Pablo para umawat. Sandali, tama na yan. Huwag mo papatayin. Kung makasuntok ka naman, parang walang buhay ang ginugulpe mo. Opang! Ay, Opang! Tumayo ka na nga riyan. Manong, kilala mo yung aswang na to? Nag-anyong tao ang halimaw. Sumalubong ang iyak habang kinakapa ang muka na puno ng pasa. Pinuluputan ng damit ng katawan dahil nakahubo ito. Mabuti na lang talaga hindi ako nakisali. Mamaya, mas lalong pumangit yung mukha ko kapag nagulpe rin eh. Yan lang si Upong ang nagulpe oh. Napalingon si Ruben nang may magsalita. May isa pang lalaki ang lumitaw. Ruben, eto si Ubeng. Yan yung mataba. Yung binugbog mo si Upong. Mga aswang pero nasa pangangalaga ko. Huwag kang matakot sa kanila. Hindi ka sasaktan ng mga yan. Pero huwag kang magkakamali na patayin sila. Dahil baka iuwi kitang bangkay sa tiyuhin mo. Ako ang nag-utos sa kanila na subukan ang galing mo. Napahanga sila sa bigat ng kamao mo. Maging sa abilidad na meron ka. Pwede ka nang isalang sa mas malaking laban. Kung saan kamatayan ang magiging premyo. Ibig sabihin, kung gusto mong mabuhay, kinakailangan mong manalo. Teka, anong sinasabi mo, Manong? Pasensya na pero hindi mo ako pwedeng utusan. Pumayag lang naman ako dahil gusto ko lang malaman yung ipapagawa mo.
Ngayong alam ko na, tapos may kinalaman sa aswang? Ay hindi na ho. Salamat na lang ho. Tumalikod si Ruben. Pero natigilan sa sinabi ni Tatang Pablo. Paano kung sabihin ko sa'yo? Ang susunod mong makakalaban ay ang taong pumatay sa mga magulang mo. Hoy, huwag mong gamitin ang mga magulang ko para sumunod ako sa'yo. Hindi ako nandito para sayangin ang buhay ko sa mga nilalang na alam kong hindi ako mananalo. Wala akong laban sa aswang. Hindi ako bakal para hindi tablan ng kuko. Diyan pa nga lang sa mga aswang na alaga mo, wala na akong binatbat. Naihibang ana no? Wala kang magawa sa buhay mo. Kung gusto mo makipaglaban, edi ikaw yung humarap sa kanila. Hindi ako nagbibiro, Ruben. Kilala ko ang tao na pumatay sa mga magulang mo. Isang lalaki, ang edad ay 50. May peklat ang noo. Noong nabangga kayo, tinawanan at saka tinakasan, hindi ba? Kung itatanong mo kung paano ko nalaman, naroon ako ng sandaling yon. Sasalakay sana ang lalaki, pero napansin niya ang presensya ko, kaya napilitan siyang tumakas. Habulin ko sana, pero hindi ko na ginawa. Marami pang nilalang na nagbabantay. Inuna ko ang kapakanan mo para hindi ka rin mamatay. Hindi alam ni Ruben kung tama ang sinabi ng matanda. Pero batay sa pagkakaalala, may tinignan nga ang lalaki nakabangga sa kanila. Biglang nawala ang ngiti nito at doon agarang tumakas. Sa posibilidad na makaharap ang taong pumatay sa mga magulang, muling pumayag sa kagustuhan ni Tatang Pablo. Sa pagdaan ng araw, hindi mapakali si Ruben sa nararamdaman. Wala siyang ginagawa, pero napakainit ng buong katawan, lalong-lalo na ang mga kamay. Nang suntukin niya ang puno sa bakuran, laking gulat ng tumagos ang kamao. Ang paligid nito ay umuusok na parabang nasunog. Ilang beses niya itong sinuntok pa at dito tuluyang bumagsak. Kitang-kita ang usok sa paligid at init ng pakiramdam. Kamuntikan niya pang masapak si Upong nang bigla itong magsalita sa likuran niya. Hindi siya nakapaniwala sa bilis ng kanyang kilos. Santissima, huwag kang ganyan, Ruben. Hindi pa nga gumagaling yung sugat ko eh. Dadagdagan mo na naman. Tatang, ano ba tong alaga mo? Nasobran sa pagiging agresibo. Wika ni Upong. Si Tatang Pablo ay nakadungaw lang sa bintana. Tinatawanan lamang sila. Pagkarating naman ni Ubeng, hindi makatitig sa kanya. Umiiwas sa lakas ng presensya ni Ruben. Ang mga ito ang naghatid ng balita. Pinahanap ni Tatang Pablo ang kinaroroonan ng lalaki na may atraso sa mga magulang ni Ruben. Namataan nila ito sa bayan, sa lugar kung saan madalas nakaparada ang minamanehong sasakyan. Walang paalam na pinuntahan ng binata. Naabutan ang lalaki. May kalandi ang babae sa loob ng sasakyan. Kaso nga lang, hindi napigilan ang pagiging halimaw. Kinagat nito ang babae. Hindi inasahan ni Ruben ang kaganapan. Kagad namang bumaling ang atensyon ng lalaki sa kanya. Bata, kung gusto mong mabuhay, pwede ka na magpatuloy sa paglalakad. Kalimutan mo ang mga nakita mo. Kunin mo to. Sasapat yan sa pangangailangan mo. Wika ng lalaki. Nag-abot pa ng halaga. Hindi ako naparito para sa ibibigay mo. Ikaw mismo ang kailangan ko. Mabilis na kumilos si Ruben, pero nabasa ng lalaki ang galaw niya. Umilag ito sabay pigil ng kamay niya. May hawak na balisong si Ruben. Kung hindi nakailag, tatagos sa puso ng lalaki. Hindi ko matandaan na meron akong atraso sa kahit kanino. Huwag ka masyadong manghas. Baka traidorin ka ng pagkakataon. Lalong nasagad ang galit ni Ruben.
Muli niyang nasilayan ang ngiti nito. Kaparehong ngiti nang mabangga ang mga magulang niya. Hinawakan niya ito sa magkabilang kamay. Kitang-kita ang usok. Ramdam ng aswang na para siyang sinusunog. Unti-unting humigpit ang pagkakahawak ni Ruben. Nabali ang kamay nito. Umangil ng napakalakas ang lalaki. Sa kabila ng pinsalang tinamo, bumangon at nagpalit ng anyo bilang aswang. Gumante ng pag-atake. Sa pagkakataong ito ay naunahan si Ruben. Ilang beses tumilapon ang binata matapos tamaan. Kaso nga lang pumapabor sa kanya ang sitwasyon. Dahil kahit anong kalmot ang gawin, walang sugat sa balat. Umuusok lamang ang katawan ng binata. Hinayaan niya lamang umatake ang aswang. Nang makatsyempo, siya naman ang bumanat. Nagsanib puwersa ang galit at lakas ni Ruben. Hindi na nakalaban pa ang aswang. Buong puwersang tinamaan ng suntok sa muka. Sa bawat pagtama ng kamao, tila ba nalalapnos ang muka nito na para bang nagbabaga ang kamay ni Ruben. Maniwala kayo o hindi, ang buong katawan ng aswang nasunog, naging abo. Binalingan ni Ruben ang babaeng biktima. Binigyan lunas ang kagat. Iniwanan sa lugar kung saan siya magiging ligtas. Pagbalik ng tahanan, sumalubong si Tatang Pablo. Wala itong sinabi. Nakatingin lang sa kanya. Pumasok siya at naupo sa tabi. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsalita na ang matanda. Sesermonan sana kita Kasi bigla kang sumugot, hindi ka nagpapaalam. Pero nang malaman ko, naligpit mong mabuti. Wala nang punto para pagsabihan pa kita. Gumagana na sa'yo ang mutya. Ramdam ko ang puwersa at init. Pwede ka nang bumalik sa inyo, Ruben. Sana baunin mo ang lahat ng natutunan mo dito. Gamitin ang lakas na meron ka sa makabuluhang bagay. Ikaw ang magpapasya kung paano mo ito gagamitin. Pero bakit ba puro aswang, Manong? Ano bang kwento sa buhay mo? Hindi mahalaga ang kwento ng buhay ko dahil ikaw ang usapin dito. Kahit anong uri ng nilalang, impakto, maligno, kayang-kaya mo ng sabayan. Nasa iyong kamay na ang pagpapasya, Ruben. Pero Manong, bakit hindi ako nasugatan nung inatake ako ng aswang? Naramdaman ko umiinit lang yung katawan ko tapos umuusok. Kusang gumagaling. Pasimpleng tinanggal ng matanda ang benda sa braso nito. Dinama ni Ruben ang bahagi kung saan may maliit na bukol. Nakapa niya ang nilagay ng matanda. Iba ang binigay ng panahon sa napag-usapan namin ng tiyuhin mo. Hahasain lang sana kita sa pakikipaglaban. Bibigyan ng disiplina na gamitin ang lakas sa tamang paraan. Katuwaan lang na ang kalaban mo ay si Opong at Ubeng. Pero sa sandaling hawakan mo yung alaga kong ahas pagong, nagbago ang lahat. Nangitlog matapos ang matagal na panahon. Nagluwal ng mutya kung kaya't kagad kong binigay sa'yo dahil walang ibang nagmamay-ari kundi ikaw. Ikaw ang pumukaw sa munting hayop. Hindi ko ginawang palawit o kwintas. Direkta kong binaon sa katawan mo. Huwag ka mag-alala. Hindi ka naman mamamatay dyan Mas magiging malakas ka pa. May laban ka na sa kahit anong uri ng elemento. Umuwi ka na. Gamitin sa kabuluhan ang pinagkaloob na gamit sa iyo ng kalikasan. Wika ni Tatang Pablo. Hindi nakapagsalita si Ruben. Hindi nakapagpasalamat dahil hindi sanay. Tumitig lamang siya sa matanda. Alam ni Ruben, naramdam na ni Tatang Pablo kung gaano kalubos ang pagpapasalamat niya. Pagbalik sa poder ng tiyuhin, tuluyang nagbago ang ugali ni Ruben. Nang mapagtantong naiganti na ang mga magulang, tinalikuran ang pakikipagbasag ulo. Labis sa natuwa si Tio Ricardo.
At ang patungkol naman sa mutya na nakabaon sa kanya, malaki ang naitulong nito lalo na sa swerte. Unti-unting nabawi ni Tio Ricardo ang mga ari-ariang sinangla para ipangpiyansa sa kanya noon. Hindi lang yun. Kapag merong nagbabalak sa kanila ng masama, nalalaman kagad ni Ruben na iiwasan pa bago mangyari. Wala namang masyadong nakalabang mga nilalang, mga tao lamang na may masamang balak. Lahat ng ito ay agarang naiiwasan dahil nagbibigay ng babala ang mutya. Kapag labis ang init na nararamdaman, nangangahulugan, mapanganib ang taong karap. Labis na tuwa at pagpapasalamat ni Tio Ricardo kay Tatang Pablo. Sino ba namang mag-aakala na ang minsang barumbado, basagulero, magbabago ang buhay nang siya ay pagkalooban ng isang uri ng mutya na nagmumula sa ahas pagong. Bagong kwento pa rin ang kasunod mga kabayan. Ito ay pumapatungkol sa kapitbahay na mambabarang. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Pablo. Taong 1984. Antique. Sa liblib na bahagi na lugar, nakatayo ang tahanan ni Pablo na pumapagitna sa dalawang tahanan. Ang problema, mambabarang ang nakatira. Ilang ulit niya nang nakita na nagbatuan ng sumpa ang mga ito. Sa tuwing mangyayari, natatakot para sa sarili na baka madamay. Mabuti namang kausap ang mga ito. Kaso nga lang kapag ang magkaaway na ang magkarap, hindi mapigilang magsumpaan. Kapag ganito, nagmamadali sa pag-alis si Pablo para makaiwas. Sa kabutiang palad, magmula noon hanggang sa ngayon, hindi pa naman siya nadadamay. Bagay na labis pinagpapasalamat sa may kapal. Matagal nang gustong umalis sa lugar dahil sa banta ng mga ito. Ang kaso nga lang wala siyang malilipatan. Ang lupang tinitirhan ay ang tanging yaman na iniwan ng mga magulang. Wala siyang kilalang kaanak sa lugar. Isa pa, walang sapat na salapi para tustusan ang gastusin kung sakaling luluwas. Pakikigapas lamang ang pinagkakakitaan, nakakarampot ang kita. Minsan na rin siyang naging utusan ng mambabarang. Si Manang ay nagpapatayo ng bahay. Siya rin ang nagpapastol ng mga alagang kambing. Si Manang Josepa naman ay nagpapaigib ng tubig, nagpapawalis sa bakuran at iba pang gawaing bahay. Naging maingat sa pagdikit sa mga ito, sa ideyang maging sanhipa ng pag-aaway. Paminsan na kasing nagkasabay ang utos ng dalawa. Nalilito kung sino ang uunahin katulad ngayon. Kung si Manang Josepa ba o si Manang Elsa. Habang nagbobomba sa poso, sinaulo ang isa pang utos. Pagkatapos mapuno ang mga tapayan ng tubig, tinakbo ang daan patungo sa tindahan. May kalayuan, kaya labis ang pagmamadali dahil mainipin ang nag-utos. Si Manang Josepa. Nakabalik naman siya bago ito mainis. Sunod na ginawa ay ang pagwawalis sa bakuran. May pinutol na kahoy sa malapit. Nalinis na rin ang nagkalat na sanga. Hindi pa tapos nang tawagin naman ni Manang Elsa. Pablo, pakikatay ng manok. Yung nasa kulungan na ilang araw nang sinisipon. Nangihina na kasi. Wala na akong maiulam, kaya yun na lamang. Wika ni Manang Elsa. Hoy babae, kita mong may inuutos pa ako dyan, sasapaw ka. Ang kapal na mukha mo. Baka gusto mong magkaroon ng manok yung bituka mo. Wika ni Manang Josepa. Nakasilip sa bintana. Aba, may sinabi ba ako ngayong kaagad? Hoy matanda, pakilinisan ang tenga para maayos ang pandinig mo. Ano uli ang sinabi mo? Magkakaroon ng manok ang bituka ko.
Ako pa ang hinamon mo. Gayo ikaw naman ang kamunti ka mamatay nung nakaraan. Tugon ni Manang Elsa. Hoy babaeng tinubuan ng ugatang muka. Hindi pa kita pinapakitaan ng aking pinakamalakas. Kapag ako nasagad, pwede kitang patayin ngayon din. Ano? Gusto mong pakitaan kita? Hoy babaeng mukhang puwet ng manok. Huwag mo kong hinahamon. Sige, ilabas mo ang pinakalakas mo na magkaalaman tayo. Teka naman po, sandali mga manang, kalma lang. Kung magsigawan kayo parang nasa sabungan, kalma. Gagawin ko ang lahat ng utos nyo, basta huwag kayo mag-away. Magkakasubukan at magkakasakitan na naman kayo eh. Tapos ano, ilang araw na naman kayo magbumukmok sa loob ng tahanan nyo kasi pareho kayo naagrabyado. Kayo-kayo lang yung nagbibigay ng problema sa isa't isa. Natahimik ang matatanda. Naunang tumalikod si Manang Elsa. Si Manang Josefa naman, walang imik na bumaling sa naudlot na gawain. Si Pablo ay binilisan na ang trabaho para matapos at makausad sa iba pang gawain. Nang makapagpaalam kinatok ang kabilang bahay, masama pa rin ang loob ni Manang Elsa sa nangyaring sagutan. Gayunpaman, maayos itong nag-utos. 2 manok ang kinatay. Siya na rin ang nag-ihaw sa ibang parte. Pagkatapos ito, pinabaunan ng putahe sabay abot ng suhol. Kakarampot na barya lamang. Nakapagpahinga na rin si Pablo matapos ang mahabang oras ng trabaho. Kahit papano, minabuti niyang magawa lahat ng utos ng matatanda. Natatakot na humindi dahil baka biglang tamaan ng barang. Pagsapit ng hapon nagtungo ng taniman para manguha ng gulay. Sa kalagitnaan, napansin ang 2 bata na nanghuhuli ng tepaklong. Dali-daling sinita dahil papunta sa tahanan ni Manang Josefa. Ayaw ng matanda ang maingay at ayaw makakita ng bata. Kaso nga lang, makulit ang mga ito. Nakuha pang batuhin ng bubong. Ilang sandali pa, lumabas ang mambabarang at walang pagdadalawang isip silang sinumpa. Hindi nakialam si Pablo. Nanigas sa tabi sa takot na tamaan ng sumpa. Baliwala ito sa mga bata dahil hindi maintindihan kung para saan ang salita ng matanda. Kumaripas ang mga ito sa pag-uwi. Saka lang nakahinga ang binata nang pumasok uli sa tahanan si Manang Josefa. Ang hirap talaga kapag may kapitbahay na... Ay nako, sana lang mapansin ng mga magulang ng bata yung sintomas kapag nagsimula ng sumpa. Sinabihan ko wag lumapit, hindi nakinig. Talagang binato pa yung bubong. Ayan, nagalit si Manang. Wika ni Pablo sa sarili. Dumiretso na siya sa tahanan. Inabala ang sarili sa gawaing bahay. Pagsapit ng gabi, hindi nakaligtas sa paningin ang kilos ni Manang Josefa. Nasa likod ng bahay, nagsindi ng mga tuyong dahon habang lumilikha ng kaunting galaw. Kung titignan ay parang sumasayaw, pero ang katotohanan, nagriritual. Dali-daling sinilip ang kabila. Masyadong tahimik at madilim ang tahanan ni Manang Elsa. Bagaman walang senyales na may tao sa loob, sigurado si Pablo na nagtatago lamang ito. Etong 2 matanda na to, kung hindi nagbabangayan, binibida yung kakayahan nila sa pambabarang. Nagkataon kasi na wala pang ibang tao sa ibang lugar. Kami-kami lang eh. Ay nako, kapag may nagpakilala na ibang kamag-anak ko sa malayong baryo, talagang aalis ako dito. Nakakatakot. Araw-araw akong nasa peligro. Naiga na siya upang matulog. Kaso nga lang sa paglipas ng oras, unti-unting lumalakas ang boses ni Manang Josefa. Sumasambit ng salitang hindi maunawaan. Winawasiwas ang mga kamay. Nakapikit. Pumapaikot sa apoy habang may hawak na nakasinding kandila. Nakakakilabot na ang boses dahil kung papakinggang mabuti, parang may sumasabay. Tinakpan ni Pablo ang magkabilang tenga
maging siya ay hindi mapakali. Tumagal ng ilang sandali ang pagriritual. Nang huminto si Manang Josefa, malinaw na nakita ni Pablo ang pagngiti nito na para bang nagtagumpay sa isang bagay. Pagkatapos, pasimpleng naglakad papasok ng tahanan. Kinabukasan sinilip ni Pablo. Sakto rin na utusang magbunot ng damo. Ang naiwan sa bahaging iyon, abot bakas ng pagsusunog. Walang anumang gamit. Kagad ding lumayo dahil kahit kagabi pa nangyari, merong naiwan na mabigat na pakiramdam. Pagkatapos sa tahanan ni Manang Josefa, lumipat siya sa bahay ni Manang Elsa. Pagpapastol sa mga kambing ang utos nito, na kaagad ginawa ni Pablo. Kapag ganito, babantayan ang mga alaga hanggang sa sumapit ang hapon. Habang nakasandal sa puno, nasipat ang 2 pasaway na bata. Nanghuhuli pa rin ng tipaklong ang mga ito. May kanya-kanyang bitbit na bote, puno na pareho. Napagawi sa kanilalagyan kaya kinausap. Hoy, ano ba gagawin niyo sa mga insekto na yan? Hindi ba kayo naaawa? Hinuli niyo na, pinapatay niyo pa. Ano po bang pakialam nyo, Manong? Kahit kainin namin to, dapat hindi kayo nakikialam. Lalaki pa naman kayo. Tapos parang nakikichismis ka. Aba, bastos tong batang to ah. Ayusin mo yung pananalita mo, mas matanda sa'yo yung kausap mo. Napaiwas si Pablo nang batuhin ng mga ito sabay takbo. Hindi na nag-abalang humabol. Pinalampas na lamang dahil mga bata. Pero nang makarating ang mga paslit sa unahan, parehong nahulog sa paliguan ng kalabaw. Dali-daling sinaklolohan at inahon. Dito napansin na may lumabas na tipaklong sa ilong ng dalawa. Kinuha pero sinundan ng sinundan. Kagad sumagi sa isipan ang sumpa ni Manang Josefa ng nakaraan. Hinatid ang mga bata sa kani-kanilang tahanan. Sinabi sa mga magulang ang nangyari. Ang problema, hindi magawang sabihin ang tungkol sa barang. Natatakot si Pablo na baka malaman ni Manang Josefa at siya pa ang malagot. Dahil dito, kagad nagpaalam. Nakukonsensya habang naglalakad pauwi. Gustong isalba ang buhay ng mga bata, kaso natatakot para sa sarili. Napabuntong hininga na lang din nang maabutan sina Manang Josefa at Manang Elsa. Nagbabangayan na naman. Nagbabatuhan ng mga bagay. Umabot sa kanyang bakuran ang basag na tapayan, tsinelas, balde at kung ano-ano pa. Inantay kung kailan matatapos bago nakapasok ng bahay. Sa puntong ito, hindi inisip ang bagong pag-aaway ng 2 matatanda, kundi ang posibleng kahinatnan ng mga bata. Palakad-lakad, hindi na mapalagay. Umayos din ang kumatok si Manang Josefa. Inutusan siyang maglibing ng bagay na nakabalot ng tela. Maigpit ang bili na wag bubuksan kung ayaw mapahamak. Ito rin ang pumili kung saan lugar maghuhukay. Kinutuban si Pablo dahil malapit sa tahanan ng mga paslit ang lugar kung saan ito ililibing. Natutuksong buksan ang balot para alamin ang laman. Kaso nangingibabaw ang takot. Nilunok na lamang ang konsensya. Nagmamadali. Agarang bumalik ng bahay. Nang mga sumunod na araw sinadya ni Pablo na mapadaan sa lugar, nakikita pa naman ang mga bata. Naglalaro pero mahahalata ang panghihina. Tangka sana itong lalapitan. Kaso nga lang nasipat si Manang Josefa sa hindi kalayuan. Bumibili ito sa tindahan. Nagtago ang binata para hindi makita. Hindi nakausap ang mga bata. Umiwas na lamang si Pablo dahil parang alam na mambabarang ang balak niya. Hindi siya nagkamali dahil pagbalik ng bahay, bumungad sa pintuan si Manang Josefa. Pablo, pinabalak mo bang kalabanin ng sumpa ng barang? Iha, ako na mismo magsasabi sa iyo. Huwag mo nang ituloy. Dahil ikaw pa ang mauunang mamatay kaysa sa mga batang yon.
Bagamat maayos siyang kinausap ng matanda, hindi maiwasang manlamig ni Pablo. Napahugot ng hininga, sabay yuko. Manong Josefa, hindi po ba pwedeng patawarin na lang yung mga bata? Pasaway naman kasi talaga yung mga yun eh. Sigurado kapag lumaki pa yung mga yun, madidisiplina yung mga magulang nila. Naglakas ng loob si Pablo na magsalita sa kabila ng takot na nararamdaman. Patawarin. Hindi porket mga bata, hahayaan na ang maling gawain. Iha, wala sa edad ng pagpaparusa. May muwang man o wala, dapat pa rin makatanggap ng parusa. Hindi sumagot si Pablo. Tumango na lamang para hindi na humaba ang usapan. Humingi ng tawad sa nagawa. Gayunpaman patuloy na nakukonsensya. Labis ang pag-aalala para sa mga bata. Sa paglipas ng mga araw, nabalitaan na lamang ni Pablo na nakaburol na ang mga bata. Batay sa kwento ng mga magulang, barang ang dahilan, tipaklong ang lumalabas sa katawan. Ang kaso hindi napasuri sa albularyo ang katawan dahil kagad dinala sa morgue. Wala silang ideya kung ano ang gagawin. Napakamot na lang sa ulo si Pablo. Nalilito. Alam ng mga magulang na barang ang dahilan, pero hindi man lang naisip na ilapit muna sa albularyo. Sa ganung paraan sana, makakausap ang mambabarang at maaaring magawa ng hakbang. Dahil sa kaganapan, dagdag kargahin ng konsensya ni Pablo ang sinapit ng mga bata. Hindi siya makatulog, hindi makagalaw ng maayos. Binabagabag, inuusig ng konsensya. Nang hindi na makayanan ang pakiramdam, naisipang magpakalayo-layo muna. Walang ideya kung saan pupunta, kaya sa bayan na lamang nagtungo. Ilang oras lang din siyang naroon dahil nakasalubong si Manang Elsa. Namimili ito at siya ang inutusang magbuhat. Sa huli bumalik lang din sa tahanan. Sa puntong ito naging abala sa utos. Pinapunta sa gubat para manguha ng lubigan. Nagtataka si Pablo dahil kung tutuusin kontra sa kulam at barang ang halamang ito. Gayunpaman, minabuting sumunod kaysa malagot. Pagbalik sa lugar, balak sanang manood ni Pablo kung ano ang gagawin ni Manang Elsa. Kaso nga lang pinaalis siya nito. Nakiusap pa siya upang manatili para masaksiyan, pero mahigpit ang pagtaboy. Walang imik siyang umalis. Nakahanda na sana ang mga gamit sa barang, katulad ng mga insektong nakasilid sa garapon. Habang nagpapatuka ng manok, napansin ni Pablo ang kalampagan sa tahanan ni Manang Josefa. Dapit hapon pa lang pero nagsimula na ang laban sa pagitan ng mambabarang. Dali-daling pumasok ng bahay ang binata dahil sa mismong bakuran dumaan ang iba't ibang insekto. May bubuyog, may alakdan, at kung ano-ano pang nagtataglay ng sumpat kamandag. Iba't ibang ingay din ang maririnig mula sa magkabilang bahay. Sigawan, hiyawan, daing. Si Pablo naman na nakikinig ay panayang dasal na huwag siyang tamaan ng sumpa. Matagal natapos ang kaganapan. Dapit hapon nagsimula. Natigil ng 10 oras. Saka lang nakapagpahinga ang binata nang parehong tumahimik ang magkabilang bahay. Kinabukasan, maagang naglinis si Pablo. Nakaugalian nito pagkatapos ng sumpaan ng 2 mambabarang. Sinabuyan ng tubig na merong asin ang palibot ng bahay, lalong-lalo na ang bakuran na dinaanan ng mga sugong insekto. Ngayong maluwag na nakahinga dahil kapag ganito ang sitwasyon, tahimik ang matatandang mambabarang. Magpapagaling ang mga ito matapos ang batuan ng sumpa. Sana lang abutin ng ilang linggo yung pagpapagaling nyo. Para kahit papano, mahaba yung pahinga ko mula sa kaliwat kanan yung utos. Pagsapit ng gabi, may dumating.
Nagpakilalang kapatid ng yumaong ama. Hinanap siya para sa dokumento na kailangang pirmahan. May malawak na lupain ang mga magulang na ngayon lang napagpasyang ibenta. Dahil nakapangalan pa sa mga magulang na matagal nang sumakabilang buhay, ang mga anak na ang pipirma. Ilang buwan na ako naghahanap sa'yo eh. Mahabang panahon na din nung huli kong nakita ang ama mo. Hindi kami magkasundo ng bunso namin. Wala talaga akong balita eh. Pero mabuti na lang nabanggit ka isang beses. Pangalan mo lang ang naaalala ko. Pinatuloy siya ni Pablo. Pinirmahan ng mga dokumento. Kaso nga lang habang binabasa ang nakasulat, napansin niyang abala sa pagsusuri sa magkabilang tahanan. Kakaiba ang titig, na para bang tumagos ang tingin sa makakapal na dingding. Hindi naglaon ay kagad nagtanong. Kilala mo ba ang kapitbahay mo, iho? Hindi maganda na magkaroon ng kapitbahay na kagaya nila. Malaki ang tahanan ko sa probinsya. Sumama ka sa akin bilang tiyuhin mo. Ayoko malagay ka sa alanganin. Naku, wag na ho. Kilala ko si Manong Josefa at Manang Elsa. Kahit na ganyan sila, hindi naman nila ako sinasaktan eh. Sa katunayan, kahit nagbabangayan, malapit po kami sa isa't isa. Nabuhayan ng alokin siya. Kaso nga lang ayaw magtiwala kagad. Kahit nakadugo ay ayaw magpadalos-dalos. Ito pa lang ang una nilang pagkikita. Kahit nagbabatuan sila ng sumpa, nakakatulog ka pa ba kapag gano'n ang kaganapan? O baka naman tinuruan ka nila ng pamamaraan sa kaliwa? Kaliwa? Ano po yun? Kaliwa, mga taong gumagamit ng masamang orasyon, kulam, barang, at kung ano-ano pa. Ay naku, hindi ho. Mabuting tao po ko. Wala akong alam sa ganyan. Ganun ba? Pero bakit ayaw mong umalis sa lugar na ito? Hindi lang isa ang banta sa paligid. Dalawa ang mga yan. At kahit pang sabihing malapit kayo sa isa't isa, kapag naisipan kang biktimahin, wala kang kawala. Sagutin mo ko. Bakit ayaw mong sumama sa akin? Dahil ba ngayon lang tayo nagkakilala, nagdududa ka? Natahimik si Pablo. Tumango siya. Muling nagkwento sa pamilyang pinagmulan. Pamilyar sa kanya ang lahat. Dahil ang mga ito ay binahagi din ng ama noong nabubuhay pa. Nakinig lang siya sa pagsasalaysay hanggang sa naagaw ang atensyon ng ipagtapatang katauhan. Maliban sa pagiging kapatid ng ama, isa din itong albularyo. Lalong ginanahan sa pakikinig nang sabihing marami ng mambabarang na napaslang sa pamamagitan lamang ng pagbalik ng sumpa. Habang nagpapatuloy ang kwento ni Mang Delfin, naglalaro ang samot-saring ideya ni Pablo. Napangiti ng merong naisip. Pinulong sa tiyuhin, kaso mariin itong humindi. Hindi magandang hakbangan nasa isip mo. Kailanman hindi mabuting unahan ng mga nasa kaliwa. Kinakailangan nating mag-intay na sila ang mauna. Doon tayo babawi sa pagiganti. Kung uunahan kasi, malaki ang tsansa na mahirap ng makabawi. Mas mabuting sila ang mauna para makalkula ang bigat na pwede nating ibalik. Napatitig lamang si Pablo sa tiyuhin. Gayunpaman, gusto pa ring subukan ang mambabarang. Pumayag siyang sumama rito sa pag-uwi. Iniwanan ang lupain ng ina sa lugar. Hindi may kakaila ang laki ng tahanan, kaso nga lang mag-isa na lang ang tiyuhin. Isa sa mga silid, ang tanggapan ng mga bisitang nagpapagamot o nagpapatulong sa sitwasyon ng kasamaan. Swerteng pumabor ang pagkakataon. Nagpaalam ang tiyuhin dahil ihatid ang mga papeles. Maraming gamit na hindi pamilyar. May iilan naman na alam niya kung para saan dahil nakita na ang mga gamit ni Manang Josefa at Manang Elsa. Kung albularyo si Tio Delfin, bakit meron siyang mga gamit pambarang? Nang makaisip ng ideya,
Sinindihan ng itim na kandila. Kumuha ng manika at karayom. Sinubukang bigkasin ang mga salita na naririnig mula sa mambabarang. Ilang beses inulit. Pagkatapos ay sinambit din ang pangalan ni Manang Josefa. Sa kanilang dalawa, ito ang pinakawalang kaluluwa. Walang sinasanto, mapabata o matanda. Malayong malayo sa ugali ni Manang Elsa na hindi nandadamay ng inosente. Nang mapagod kakatusok ng karayom at kakasambit ng mga salita na maging siya ay hindi maintindihan, tinigil na at binalik sa pinaglalagyan. Kipit balikat na lumabas ng silid. Kampanteng walang mangyayari dahil hindi naman siya mambabarang. Lumipas ang mga araw. Naging maayos ang buhay ni Pablo kasama ang tiyuhin. Pinabalik na rin siya sa pag-aaral para sa susunod na pasukan. Tinuruan siyang magkumpuni ng makina ng sasakyan. Ito rin ang pinagkaabalahan ni Manang Delfin. Paminsan-minsan, may sumasadya para magpaayos. Nang matuto, hinahayaan siya sa garahe. Siya na rin ang bahala kung alin sa nakatambak na sasakyan ang susubukang ayusin. Habang kinakalikot ang makina, nasampal ni Pablo ang pisngi ng may dumapong insekto. Binaliwala ito dahil tutok sa gawain. Hanggang sa dumaan ang mga araw, may insektong palaging lumalapit sa kanya. Ang pisngi na kinagat nung nakaraan, kinakalmot hanggang sa ngayon. Mula sa simpleng pamumula, naging sugat. O, napano ang pisngi mo? Tinapalan mo ng benda. Nasugatan po dun sa garahe. Minsan kasi hindi ako nag-iingat eh. Ganun ba? Patingin nga, baka malala eh. Lagyan natin ng gamot para maagapan. Hindi na ho kailangan, galos lang naman yan eh. Sige na ho, babalik na ako sa garahe. Hindi maintindihan ni Pablo ang sarili. Iba ang sinagot sa tiyuhin, imbis na magsabi ng katotohanan. Tinanggal ang benda at tinignan ang sarili sa salamin. Nanlaki mga mata, nang lumaki na ang sugat. Nakaumbok, may butas sa gitna, kung saan direktang nakikita ang laman. Namamasa ito ng dugo. Sinasabi ko na nga ba? Halika sa loob na magamot ng maayos yung sugat mo. Nagulat ang binata nang magsalita ang tiyuhin. Dali-dali siyang sumunod dito. Nagdikdik ng halamang gamot si Mang Delfin na sinamahan ng langis at iba pang sangkap. Sinambitan ng dasal at saka 3 beses na inihipan. Ito ang pinahid sa sugat. Ang pinakuloang gamot naman ay pinainom. Kinausap niya ang binata. Magtapat ka nga sa akin, Pablo. May ginalaw ka ba sa kwarto ko? Kagabi ko lang napansin ang kahon. Hindi maayos ang pagkakasara at halatang sapilitan ng pagbukas. Maraming nakatusok na karayom sa manika. Buhay na buhay ang bakas ng panandali ang ritual. Inisip ko na baka ako nakalimutan ko lang eh. Pero ilang taon na akong hindi nakakaengkwentro ng mambabarang. Ginagamit ko lang yon kapag merong nagmamatigas sa kalaban. Sagutin mo ang tanong ko. Pasensya na ho, Tiyo. Nakuryoso lang ako sa mga gamit eh. Kapareho kasi kay Manang Josefa at Manang Elsa. At saka, hindi naman gagana yon kahit gamitin ko ah. Ano bang alam ko dun? Diyan ka nagkakamali, Pablo. Kapag may kabisado kang salita sa pambabarang, pwede mong mapagana. Lalo pat nagsindi ka ng itim na kandila. Ginamit mo pa yung mga gamit doon. Kaninong pangalan ng sinambit mo? Napalunok si Pablo. Iba ang tono ng pananalita ni Tio Delfin. Higit sa lahat, matalimang titig. Kinabahan siya kung kaya't agarang sinagot. Tiyo, imposible namang gagana yung ginawa ko. Hindi naman yung tama eh. Ano bang alam ko dun? Pero si Manang Josefa po. Pangalan niya ang sinabi ko. Salbahe yun eh. May mag-ingay lang sa malapitan, susumpa niya na. May mapadaan lang natitignan siya na masama, isusumpa ka agad. Tapos yung huli, yung mga bata. Labis kong pinagsisisihan.
Hindi ko nagawang magsabi sa mga magulang nila eh. Natatakot ako na baka ako yung balingan nila Manang. Pinahamak mo lang ang sarili mo, Pablo. Hindi ko nakaharap sa personal ang sinasabi mong Manang Josefa, pero alam kong malakas sila. Amoy pa lang nung naroon ako. Mataas ang kalaman. Ngayon dahil inunahan mo, mag-aantay ka na lang ba kung kailan ka mamamatay, ha? Ikaw ang naglagay sa sarili mo sa alanganin. Gulat na gulat si Pablo. Lumabas ang tiyuhin at hindi nagpaalam. Sa puntong ito, ginapang ng takot ang buong pagkatao. Nang mga sumunod na sandali, mabilis ang paglobo ng pisngi. Hirap nang magsalita. Namamagat kumikirot ang loob ng sugat. Napatitig si Pablo nang may dumapong bubuyog sa panan. Gumapang ito hanggang sa tumungtong sa balikat. Sinubukang itaboy pero bumalik lang uli. Napapitlag ng hulihin namang delpin. Agarang itong pinasok sa bakanteng garapon. Maupo ka riyan, Pablo. Sisimulan ko na ang ritual para hindi ka kaagad sumakabilang buhay. Nagsambit ng orasyon si Mang Delpin. May pinahid na apog sa noo ng binata. Matapos nun ay binanggit ang pangalan ni Mang Josefa na agarang sumagot ng daing. Pasensya ka na, Josefa. Gusto ko lang sanang itanong kung pwede bang kalasin mo ang sumpa sa pamangkin ko. Siya ang nauna, alam ko. Pero gawa lang ng hindi pinag-iisipang hakbang. Sinubukan lang nito ang narinig mula sa inyo. Alam mo naman ang katulad ko eh. Wala akong pinapalampas, kaya sana magkaintindihan tayo. Albularyo, pinakaayokong kausap dahil walang kwenta ang lumalabas sa bibig. Huwag mo kong diktahan. Aray ko, masakit yan noon. Kakalasikoso pa. Pero sana magkaintindihan tayo na huwag niyo akong sinusubukan. Pagbibigyan kita sa ngayon, albularyo. Pero sa ngayon lang to. Alam kong nangihina ka. Kakagaling mo lang eh, laban sa kapitbahay mo din. Ano? Nararamdaman ko ang pangihina mo. Kakalasin mo ba? O papatay na kita? Kakalisin na. Alisin ko. Tatanggalin ko. Siguraduhin mo lang natutupad ka sa usapan dahil kung hindi, alam mo na ang mangyayari. Nasa akin pa naman yung insektong ginagamit mo. Dinaan sa banta ang kasunduan. Swerte lang din dahil mahina ito ngayon. Walang sapat na lakas para labanan ang ritual. Bagay na pinagpapasalamat ni Mang Delpin. Pagkatapos ng pakikipag-usap sa espiritual na kamalayan, sinuri ang kalagayan ni Pablo. Dahan-dahan nang bumuti ang kalagayan. Tahimik na nakikinig si Pablo sa pangaral ng tiyuhin. Tinalakay nito ang pagkakamaling ginawa. Kalokohan lang ang naisip, kaya sinubukan ang gamit. Hindi inakalang magdudulot ng kapamakan sa sarili. Dahil sa insidenteng yun, naging aral ang kaganapan. Magtanda at huwag magpadalos-dalos. Naging maingat sa sarili. At kapag nakakarinig ng salita, madalas may sinasambit si Mang Delpin, lalo na kapag may pasyente. Pinapalabas na lamang ito sa kabilang tenga. Nadala sa nangyari, ayaw nang maulit pa ang sitwasyon. Nang minsan niyang nakalaban ang dating kapitbahay na isang malakas na mambabarang. Dapat hindi ka mabaho. Kung sa mga kabayan, mag-gym tayo ngayon. Outfit check. Under Armour, tas ito likha na hoodie, tas likha na cap. Pero ang pinakamahalaga kapag nag-gym tayo mga kabayan, dapat hindi ka mabaho. Pakita ko sa inyo mga kabayan yung daily perfume ko mula sa Likha merchandise. Ito, Maharlika Perfume Marilag. Yung amoy nito mga kabayan, sobrang sweet, vanilla, ang bango. Ang sarap-sarap mo lang amuyin. At maganda rin yung pang spray niya. Ayan. Pinapanligo ko to. Kasi bukod sa sobrang bangong scent, kasama din sa ating Maharlika Perfume Marilag, pampaamo.
Napakabisang pampaamo niya at panghalina. Yung panghalina mga kabayan, mataas na uri ng pang-attraction siya. Meaning to say, kapag na-attract na ang isang tao at na-amoy ka nila, doon sila umaamo mga kabayan. Naranasan niyo na ba minsan na yung kausap niyo sobrang gaan sa pakiramdam kapag nag-uusap kayong dalawa? May mga pagkakataon na yun na inagmumula sa bango ng amoy ng isang tao. Yan ang bisa ng ating Maharlika perfume. Available to sa Likha merchandise mga kabayan at yes, may kasama pa rin tong rituals or routines, orasyon at guidelines na pwede nyong gamitin bago nyo i-spray ang perfume. Sa lahat na interesado, isearch nyo lang yung shop ng Likha merchandise.